Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ang 4 na lalaki mula sa China na papunta sa Hong Kong sakay ng isang barko. Ang mga lalaking ito ay umaasang makakahanap ng mas magandang oportunidad at makakakuha ng magandang trabaho sa Hong Kong. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Crippled Ho, na inirerespeto ng kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang martial arts skills. Pagdating sa Hong Kong, mabilis na nakahanap ng matitirhan si Ho at ang kanyang 3 kaibigan. Hindi nagtagal, lumapit kay Ho ang isang kaibigan na matagal nang naninirahan sa Hong Kong. Hiniling ng kaibigang ito kay Ho na makibahagi siya sa isang labanan upang tulungang protektahan ng isang white gang at nangakong babayaran siya ng malaking halaga. Sa pangangailangan ng pera, pumayag si Ho sa alok ng kanyang kaibigan. Nang gabing yun, makikita ang white gang na naghahanda para sa pakikipaglaban-laban sa black gang. Nagpasya si Ho at ang 3 niyang kaibigan na sumali sa white gang at hindi nagtagal ay nagsimula na ang away. Sa gitna ng kaguluhan, namukod tangi si Ho sa kanyang kahangahangang kakayahan at sunod-sunod na pinabagsak ang kanyang mga kalaban. Sa rooftop, isang pulis na nagngangalang Piggy at mafia boss na nagngangalang Lee ang makikitang nagmamasid sa nangyayaring away at malinaw na humanga si Lee sa kakayahan ni Ho. Hindi nagtagal, ang magkaribal na gang ay pinaghiwalay ng mga armadong Hong Kong police at ilang miyembro mula sa magkabilang panig ang naaresto. Sa puntong ito, sinubukan ni Ho at ng 3 niyang kaibigan na i-disguise ang kanilang mga sarili bilang pulis upang makatakas. Gayunpaman, ang kanilang pagbabalat kayo ay natuklasan ni Ernest, ang hepe ng pulisya. Dahil dito, napilitan si Ho na harapin ang mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, napalibutan si Ho at ang kanyang mga kaibigan, at kalaunan ay nahuli at dinala sila sa istasyon ng pulisya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lee kasama ang isang gwardya para sa isang interogasyon. Tinanong ng gwardya si Ho kung saan siya nanggaling, at ipinaliwanag naman ni Ho na nanggaling siya sa China para maghanap ng trabaho. Sa kabutihang palad, ang gwardya, na nanggaling din sa China, ay nakiramay para sa kanila at nangako siyang papalayain si Ho at ang kanyang mga kaibigan sa loob ng susunod na 8 oras. Gayunpaman, ang biglaang pagdating ni Ernest ang gumambala sa sitwasyon. Nais niyang makapaghiganti laban kay Ho para sa kanyang mga naunang aksyon laban sa kanyang mga nasasakupan. Sinimulan niyang bugbugin si Ho, ngunit namagitan si Lee at dinala si Ho sa ospital. Kinabukasan, makikita si Ho na ginagamot sa ospital, kasama ang 3 niyang kaibigan, at inaalagaan ng isang mabait na nurse. Kalaunan, ipinadala ni Lee ang kanyang kanang kamay na si Piggy upang bigyan si Ho ng $500 bilang paghingi ng tawad ng pulisya para sa pambubugbog sa kanya. Tuwang-tuwa si Ho at ang kanyang mga kaibigan dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng ganoong kalaking pera. Makalipas ang ilang araw, si Ho, na nakarecover na, ay nagpasya ng bumalik sa kanilang inuupahang bahay. Bago bumalik, isinama niya ang kanyang 3 kaibigan na mamili ng mga damit, gamit ang perang ibinigay sa kanila ni Lee. Pagbalik sa kanilang inuupahang bahay, nasaksihan nila ang landlady na hinaharas ng isang malupit na loan shark. Nang walang pag-aalinlangan, itinaboy nila ang mga lalaki at ginamit ang pera mula kay Lee upang bayaran ang lahat ng utang ng landlady para matiyak ang kanyang kaligtasan. Samantala, makikita si Lee na ipinagdiriwang ang kanyang kasal sa anak ng isang high-ranking police official. Mukhang tunay silang masaya at nangako si Lee na hinding-hindi niya sasaktan ang kanyang asawa. Kinabukasan, nagtungo si Ho sa headquarters ng isang mafia boss upang gawin ang isang importanteng bagay. Layunin niyang iligtas ang isa sa kanyang mga kaibigan na binihag ng isang mafia boss na nagngangalang Chen. Lumalabas na nahuli ang kanyang kaibigan na nagnanakaw ng mga illegal goods na pag-aari ni Chen. Pumayag si Chen na palayain ang kaibigan ni Ho kung matatalo ni Ho ang isa sa pinakamagaling niyang tauhan sa isang duelo. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Ho ang hamon at isang matinding labanan ang naganap. Sa panahon ng tunggalian, nagtagumpay si Ho na makuha ang kalamangan laban sa tauhan ni Chen at pinakain ng ilang suntok ang kanyang kalaban. Sa huli, nakipag-negotiate si Ho kay Chen. Kung papayag si Ho na pasukin ang illegal goods business bilang tagapamahagi, kakalimutan ni Chen ang isyu at papalayain ang kanyang kaibigan. Dahil sa limitadong job opportunities, tinanggap na ni Ho ang alok. Sa mga sumunod na araw, si Ho at ang kanyang 3 kaibigan ay nagsimula ng magpamahagi ng mga illegal goods sa paligid ng kanilang inuupahang bahay. Sa loob lamang ng ilang linggo, si Ho ay nakagawa ng napakaraming pera. Yumaman na siya at madalas na ginagastos ang kanyang pera sa mga bar kasama si Chen at ang kanyang mga tauhan. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Lee mula sa kanyang honeymoon at nilapitan si Ho.
Ibinunyag ni Lee ang kanyang dalawang tungkulin bilang isang pulis at pagkakasangkot sa ilegal na pangangalakal ng mga droga. Inimbitahan niya si Ho na sumama sa kanya at nangakong hahatian siya sa kikitaing pera. Nang matukso sa potensyal para sa mas malaking kita, sumang-ayon si Ho at handa siyang iwan na si Chen. Samantala, isang grupo ng mga Chinese migrants ang sumakay sa isang ilegal na barko na papunta sa Hong Kong. Kasama sa kanila ang asawa at anak ni Ho na nais na muling makasama si Ho sa Hong Kong. Gayunpaman, ang kanilang barko ay naharang ng Hong Kong Police na pinamumunuan ni Ernest para sa isang immigration raid. Sa takot na ma-deport, lahat ng mga migranteng Chino ay nagtago sa ilalim ng barko. Gayunpaman, dahil sa hindi mapigilang pag-iyak ng anak ni Ho, sinaktan siya ng isang walang pusong opisyal. Sa kasamaang palad, nawalan ng buhay ang asawa at anak ni Ho sa isang pagkalunod. Makalipas ang ilang oras, naghihintay si Ho at ang kanyang tatlong kaibigan sa daungan, umaasang muling makakasama ang kanyang mag-ina. Gayunpaman, natanggap nila ang malungkot na balita na ang anak at asawa ni Ho ay namatay sa isang aksidente ng pagkalunod. Kinabukasan, si Ho ay patuloy na dinadalaw ng kamakailang malagim na pagkawala ng kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay wala ng saysay ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil ang lahat ng yun ay para sa kapakanan ng kanyang asawa at anak na ngayon ay wala na sa kanya. Samantala, makikita si Lee na nakikipag-usap sa kanyang kanang kamay na si Piggy. Binanggit ni Lee ang kanyang intensyon na bisitahin ang kanyang karibal sa illegal goods trade para talakayin muli ang paghati ng teritoryo. Pinayuhan ni Piggy si Lee na magsuot siya ng bulletproof vest dahil kilala ang kanilang karibal sa kanyang kalupitan at pananabik na patayin ang sinuman. Bago umalis, sinabihan ni Piggy si Lee na gumamit ng flare bilang senyales kung maka-encounter siya ng problema. Sa sumunod na eksena, dumating na si Lee sa headquarters ng kanyang karibal na si Wang kung saan marami sa mga tauhan nito ang nagbigay sa kanya ng masasamang tingin. Kalaunan, nakipagpulong na siya kay Wang upang makipag-negotiate sa paghahati ng bagong teritoryo. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang usapan, ang isa sa mga tauhan ni Wang ay nagtaksil sa kanila kung saan pareho niyang binaril sina Lee at Wang. Agad na namatay si Wang, habang si Lee naman, salamat sa kanyang bulletproof vest, ay nakaligtas sa pag-atake. Sinubukan niyang tumakas ngunit tinugis siya ng mga tauhan ni Wang na naniniwalang si Lee ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang amo. Sa kanyang pagtatangka na tumakas, biglang nagpakita si Ho at hinila si Lee sa isang hiding spot. Sa kasamaang palad, nahanap pa rin sila ng mga humahabol sa kanila. Dahil napapaligiran na sila ng mga tauhan ng karibal sa negosyo ni Lee, sinubukang ipaliwanag ni Ho na inosente si Lee at hindi nito binaril ang kanilang amo, ngunit hindi kumbinsido ang ilan sa kanila at gusto pa ring saktan ang dalawa. Sa kabutihang palad, sinipa ni Ho ang isang mesa na naging sanhi ng pagkahulog ng kandila sa mga paputok at pagbulusok nito sa langit na nagsenyas sa kanang kamay ni Lee na nasa panganib sila. Nang walang sinasayang na oras, tinipon ni Piggy ang kanilang puwersa upang ipagtanggol ang kanilang boss laban sa mga tauhan ni Wang. Matapos dalhin ni Ho si Lee sa isang ligtas na lugar, agad siyang bumalik upang tulungan si Piggy sa pagharap sa napakaraming kalaban. Sa gitna ng labanan, si Ho, na napalibutan at pinagtulungan ng napakaraming kalaban, ay natalo kalaunan at ginawang kanilang bihag. Pagkatapos ay dinala siya upang iharap sa kanilang bagong amo. Lumalabas na si Chen, ang mafia boss, ang nag-orkestra sa buong sitwasyon kung saan sinet up niya si Lee upang makipag-away sa kanyang karibal sa negosyo. Hindi siya nasisiyahan sa pagpapalawak ng kanilang negosyo at determinado siyang itigil ito. Nang hindi nagpapakita ng awa, pinahirapan ni Chen si Ho at nakita siya bilang isang traidor. Makalipas ang ilang araw, makikita si Ho na nagpapagaling sa ospital at ang mga sugat sa kanyang binti ay resulta ng pag-torture na ginawa ni Chen. Samantala, inaresto si Chen ng mga kasamahan ni Lee sa puwersa ng pulisya. Matapos ang ilang araw na pagpapagamot, nagsumikap si Ho na i-rehabilitate ang kanyang binti hanggang sa ideklara siyang ganap ng magaling ng mga doktor. Sa sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Ho ang kanyang negosyo. Sa pagkakataong ito, marami na siyang subordinate salamat sa pakikipag-alyansa ni Lee. Mas lumawak pa ang kanilang negosyo at si Ho ngayon ay yumaman na ng husto. Makalipas ang ilang linggo, nagpasya si Ho na pakasalan ang nurse na minsang nag-alaga sa kanya dahil gusto na niyang mag-move on sa pagkawala ng dati niyang asawa. Pagkatapos ng kanilang honeymoon, nakipagkita si Ho sa kanyang partner na si Lee. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Lee kay Ho na malaya niyang magagawa ang kahit na ano, basta't hindi niya papakialaman si Ernest, ang hepe ng pulisya, dahil maaari siyang maging banta sa kanilang negosyo.
Sa kabilang banda, makikita si Chen na pinakawalan ni Ernest. Lumalabas na balak ni Ernest na kunin si Chen bilang isa sa kanyang mga associate dahil gusto rin niyang pumasok sa illegal na negosyo katulad ni Lee. Kalaunan ng araw na yun, nakipagpulong si Lee sa ilang illegal goods dealer para muling ayusin ang kanilang teritoryo. Nandoon din si Chen na kumakatawan kay Ernest na nagsisimula pa lang sa kanyang illegal goods business venture. Nang makita ni Ho si Chen, hindi niya mapigilan ang kanyang pagnanais na makapaghiganti laban sa kanya para sa nakaraang pagtorture. Gayunpaman, namagitan si Lee at napigilan ni Ho ang kanyang emosyon habang nagpapatuloy ang pulong. Sa gitna ng usapan, ipinakilala nila ang isang babaeng nagngangalang Rose, isa sa mga tauhan ni Lee mula sa Thailand. Pagkatapos ng meeting, agad na nilapitan ni Ho si Chen at sinugatan siya sa tenga bilang isang paraan ng paghihiganti laban sa kanya na naging sanhi ng kanyang injury sa binti. Makalipas ang ilang araw, nakipag-usap si Ho kay Lee at inutusan siyang pumunta sa Thailand para bumili ng mga ilegal na produkto mula sa isang kilalang dealer. Pumayag si Ho sa kahilingan ni Lee at nagtungo na sa Thailand kasama ang kanyang 3 kaibigan at pati na si Rose na nagmula sa Thailand. Kalaunan, sa wakas ay nakarating na si Ho at ang kanyang mga kaibigan sa Thailand, ngunit sa halip na ma-meet kaagad ang dealer, na-encounter nila si Shu Hao. Sa isang nakakagulat na pangyayari, inatake ni Hao si Ho at sinubukan siyang patayin. Sa kabutihang palad, nagawa ni Ho na ipagtanggol ang kanyang sarili at tinutukan ng sandata si Hao. Dito na naging malinaw na naiinggit si Hao sa mabilis na pag-angat ni Ho bilang kanang kamay ni Lee habang siya ay nanatiling tauhan sa loob ng maraming taon. Sa huli, nagawang makorner ni Ho at ng kanyang mga kaibigan si Hao at inutusan ang kanyang mga kasamahan na tumigil sa pag-atake kung gusto pa nila siyang mabuhay. Gamit si Hao bilang kanilang bihag, si Ho at ang kanyang mga kaibigan ay mabilis na tumakas gamit ang isang bangka. Sa kanilang paglalakbay, lumalabas na ang isa sa mga kaibigan ni Ho ay malubhang nasugatan mula sa kaninang engkwentro. Sa kasamaang palad, pumanaw ang lalaki dahil sa labis na pagdurugo. Pagkatapos nito, inilibing ni Ho ang kanyang kaibigan sa tabi ni Hao, na bihag pa rin nila. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo na si Ho at ang kanyang mga kaibigan sa headquarters ng illegal goods dealer. Noong una, inalok ng dealer ang presyong $6,000 kada kilo, ngunit nakipagtawaran si Ho at nagawang maibaba ito sa $3,000. Dahil dito, nagalit ang dealer at pinagbantaan si Ho. Gayunpaman, kumilos si Rose sa pamamagitan ng pag-play ng recorded audio at pagpapakita ng larawan ng dinukot na asawa at anak ng dealer sa Thailand. Dahil sa takot para sa kanilang kaligtasan, pumayag na ang dealer na ibenta ang mga ilegal na produkto sa halagang $3,000 kada kilo. Lumipat ang eksena sa isang bar sa Hong Kong kung saan ipinakilala sa atin ang nakababatang kapatid ni Ho na nag-i-struggle sa drug addiction. Inalok siya ni Chen ng libreng ilegal na droga, ngunit dapat niya munang inumin ang ihi ng kanyang boss na si Ernest. Gayunpaman, tumanggi ang nakababatang kapatid ni Ho at itinapon ang ihi kay Ernest, na humantong kay Ernest na walang awa siyang bugbugin. Pagkabalik mula sa Thailand, nagmamadaling nagtungo si Ho sa ospital nang mabalitaan ang kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid. Nang makita ang kapatid sa ganoong kalagayan, nakatitiyak si Ho na sina Ernest at Chen ang may pananagutan nito. Sa sobrang galit, nagpasya siyang harapin ang dalawa, ngunit pinigilan siya ni Lee at pinayuhan siyang pag-isipan ito ng mabuti. Dahil sa interbensyon ni Lee, kumalma ang emosyon ni Ho at napigilan ang sarili sa pag-atake kina Ernest at Chen. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ni Lee si Ho para sa isang bakasyon sa ibang bansa na may pangakong sasagutin ang lahat ng mga gastusin. Gayunpaman, tumanggi si Ho at binanggit na kailangan niyang asikasuhin ang kanilang negosyo. Nang marinig ito, naunawaan ni Lee ang sitwasyon at pumunta na sa bakasyon kasama ang kanyang asawa. Nang gabing yun, hiniling ni Ho sa kanyang asawa na umalis ng bansa dahil balak niyang maghiganti kina Ernest at Chen. Lumalabas na tinanggihan niya ang alok ni Lee dahil matagal na niyang pinagplanuhan ang araw na ito. Pagkaalis ng kanyang asawa, inilunsad ni Ho ang isang pag-atake kay Ernest na sa sandaling yun ay nasa isang sasakyan kasama ang ilang mga associate. Malapit na sanang tapusin ni Ho si Ernest nang dumating ang mas marami pang tauhan ng tiwaling hepe at sinimulang atakihin si Ho. Dahil sa dami ng kanilang bilang, nagpasya si Ho at ang kanyang dalawang kaibigan na tumakas sakay ng kanilang sasakyan. Gayunpaman, biglang binangga ni Chen ang kanilang sasakyan, dahilan para tumagilid ito. Sa sandaling yun, inutusan ni Ho ang kanyang dalawang kaibigan na umalis, habang siya naman ay magpapaiwan para harapin sina Chen at Ernest. Nang walang sinasayang na oras, pinaulanan ni Ho si Chen ng maraming bala, at kalaunan ay nagawa siyang makorner.
Sa kabilang banda, biglang dumating si Lee kasama ang kanyang mga pulis para alalayan si Ho. Bumalik siya mula sa bakasyon nang malaman na kaharap ni Ho sina Ernest at Chen at inutusan niya ang kanyang mga opisyal na idispatcha ang mga naroroong tauhan ni Ernest. Bumalik ang eksena kay Ho na nalock sa isang gunfight sa police chief. Sa isang tense na sandali, nagawang makorner ni Ernest si Ho, handa nang hilahin ang gatilyo. Nang tila katapusan na ni Ho, dumating ang isa sa kanyang mga kaibigan at isinakripisyo ang sarili para takpan si Ho. Nang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan, nabalot si Ho ng galit at determinasyon at bumangon upang tugisin si Ernest. Sa huli, naabutan ni Ho si Ernest at nagawa siyang makorner. Nang papatayin na sana niya ang tiwaling pulis, biglang dumating si Lee at pinakiusapan si Ho na huwag patayin si Ernest. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw ni Ho na makinig sa mga salita ni Lee dahil ang lahat ng ito ay tungkol sa paghihiganti. Sa huli, pinatay ni Ho si Ernest gamit ang ilang shot. Bilang consequence sa insidenteng ito, inaresto si Ho at sinintensyahan ng 30 taon sa bilangguan, habang si Lee naman ay hindi napatunayang nagkasala, nang mga tuwiran siyang sinusubukan niya lamang kontrolin ang nangyayaring kaguluhan. Makalipas ang 30 taon, ipinakita sa atin si Ho nakakalabas lang sa kulungan, at ngayon ay matanda na siya. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Ho kay Lee upang tanungin kung kamusta na siya, na sumagot namang kailangan nilang magkita, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.